Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay October 22, 2025. Formal na pong isinampa nito pong si dating Senador Antonio Trillanes ang reklamong plunder para kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasalukuyang Senador Bongo. Alam po ninyo, ito pong isinampang kaso ni Antonio Trillanes, kung tawagin po ni Senator Bongo, rehash o inuulit-ulit lamang. Pero meron pong paliwanag diyan si Senator Trillanes na mapapakinggan po natin sa kanyang interview kung saan sinabi niya po na hindi naman talaga yan inulit. In fact, yan po ay tinulugan o diniskartehan ng nakalipas po na administrasyon. Sa tulong po ng mga alipores daw po ni Duterte, yung Prosecutor General daw po ng DOJ at saka ang dating ombudsman na si Samuel Martires. Pero ano ba ang magiging implikasyon nito sa hinaharap para po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo? Ang nakikita ko dito mga tol, sa kaso ni Rodrigo Duterte, maaaring matulog po ito laban sa kanya sapagkat si Rodrigo Duterte ay kasalukuyang nakakulong sa Hague, Netherlands para po sa crimes against humanity. Hindi na po natin sigurado kung makakabalik pa dito si Rodrigo Duterte ng buhay. Dito naman po kay Senator Bongo, maganda po yung naging pahayag ni Ombudsman Boyong Remulla kung ang pag-uusapan po ay ang daloy ngayon ng mga kakaharaping kaso ng mga taong inireklamo po sa kanila. Sapagkat sa bagong rules na kanila pong iseset sa ngayon, ay papabilisin po nito ang proseso. Pabor para po sa nagrereklamo at pabor para po sa mga inirereklamo. In short, hindi na po aabutin ng 1 taon ang preliminary investigation katulad ng nakagawian dati kung hindi 2 buwan na lamang. At mamabilisin din po nila, syempre in cooperation, collaboration sa ating justice branch na maging mabilis ang trial. Kasi pagka nakasuhan nga naman ng isang tao, hindi maganda para sa kanya na kung wala siyang kasalanan, tatagal yung kaso. At sa parte naman ng nagrereklamo, hindi rin naman maganda na napakatagal ng kaso samantalang malakas naman pala ang ebidensya. Ngayon, balikan po natin ang pangyayari kahapon. Ito po, ang formal na pagsasampa ng reklamo ni dating Senador Antonio Trillanes diyan po sa tanggapan ng Ombudsman para po sa kasong plunder, again, kina Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo. Pakinggan po natin dito si Senador Antonio Trillanes. Ngayong araw na ito ay nag-file tayo ng plunder case laban kay Duterte, kay Bongo, sa tatay ni Bongo at sa kapatid niya. Ito ay tungkol sa 7 billion pesos worth na infrastructure projects na inaward nila Bongo at Duterte doon sa tatay at kapatid ni Bongo, at ito ay bawal at covered ito sa plunder law. Okay, 7 billion pesos ito at nagsimula ito nung mayor pa si Duterte hanggang nagpresidente. Kaya alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na influensyahan ito. Tapos, nung senador na si Bongo, ganun din. Kahit na senador siya, siya pa rin ang nag-a-act as the alter ego of Duterte. Talagang siya pa rin yung special assistant. Kaya ito ay maliwanag na violation sa ating batas at kaya natin siya nakaswa. Yan, plunder yan mga tol ha. Siyempre may mga follow-up question dyan ang reporter na pinaunlakan ng interview nitong si Antonio Trillanes. At ulitin po natin ang mga kaganapan kahapon. Nangangati na naman yung lalamunan ko. Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na influensyahan ito. Tapos, nung senador na si Bongo, ganoon din. Kahit na senador siya, siya pa rin ang nag-a-act as the alter ego of Duterte. Talagang siya pa rin yung special assistant. Kaya ito ay maliwanag na violation sa ating batas at kaya natin siya nakasuhan. Ang ebidensya po dito ay mga kontrata mismo galing sa DPWH. Ito po ay nakuha ko nung ako po ay senador pa, tapos dinagdagan namin dong iba pang mga dokumento nung natapos na ako sa pagka-senador. Bawal po ito, di ba? Hindi mo pwedeng bigyan ng kontrata yung tatay at kapatid mo. Ang nakalagay sa ating batas, up to 4th degree of consanguinity and affinity. Pero ito, first degree ito, tatay ito at kapatid. At hindi pwedeng hindi niya pwedeng sabihin na hindi niya mapipiling kamag-anak niya.
Kasi hindi ito basta-basta kamag-anak. Kapatid at tatay ito. Tapos, halos 200 contracts ito. Sa City Hall ng Davao hanggang sa nung sila ay presidente na. Oh, o yun. So bukod pa ron, itong CLTG at saka Alfredo Builders na construction companies nung tatay at kapatid ni Bongo, undercapitalized ito, hindi sila pwedeng magkaroon ng mga proyekto ng mga daang-daang milyon. So ang ginawa nila, nagsisircumvent sila ng ating batas by having joint ventures with yung may mga AAA licenses. Okay? So bukod doon, bukod nga sa undercapitalized, sila rin ay may B license lang noong mga panahon na yon at kaya sila nagjo-joint venture. Tapos may nakita rin tayo, sinama natin dyan sa ating mga dinistribute sa media, 5 kontrata nila na malalaki na aabot ng mahigit 800 million pesos with the Discayas. Kaya yung sinasabi ni Bongo na hindi niya kilala yung mga Diskaya, may joint venture yung tatay at kapatid niya. Tapos, paano nagkakilala itong mga ito? 'Di ba? So, yan yung mga problema ni Bongo na harapin niya pagka naisampa na to. Yan. Hindi. Bago natin puntahan yung kay Senator Bongo, may narinig akong pahabol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan nga natin. Dahil siya yung principal. Ang nangyari dito, nung mayor pa si Duterte, executive assistant si Bongo. Maaaring iniisip nila na hindi naman kilala itong tatay at kapatid ni Bongo that time. Pero eventually, nung nagpresidente na, nakita natin si Bongo, nakilala natin si Bongo, at halos si isang tao sila. So ang pumipirma, ang nag-a-approve ay itong si Duterte, pero nasa likod niya itong si Bongo. O, yan ha. Ngayon, puntahan natin ano ba sagot diyan nitong si Senador Bongo. Nadadala sa press conference nitong si Bongo. Siyempre, dahil po sa ngayon, na-highlight na yung kanyang di umano'y partisipasyon sa korupsyon. Pero naninindigan itong si Senator Bongo na hindi siya korap. Ha? To be more specific, yun po yung sinabi niya sa press conference na ito. Hindi ako korap. Naniniwala po ba kayo sa kanya? Pakinggan po natin. Balikan po natin ito pong naging pahayag niya kahapon. I have been expecting this complaint, and now we are in the proper forum to prove the baselessness of his allegations. I now have the opportunity to answer him point by point before the ombudsman and not on media anymore. I will cooperate with the investigation and abide by its legal processes. The truth will be revealed and believe that justice and fairness shall prevail. I hope that the ombudsman will be fair. Ulitin ko lang po, I am one with the Filipinos in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako. Labanan po natin ang korupsyon. Ikulong po ang mga kurakot at mga magnanakaw. Ikulong na ang mga buhaya, kasuhan, at ikulong na ang mga buhaya at mga mastermind. Huwag pong ilihis yung issue dito. Tumbukin po yung dapat tumbukin. Huwag ilihis ang issue, tumbukin ang dapat tumbukin. Kaso lang, Senator Bongo, mukhang tinutumbo kayo eh. Kasi ayon kay dating Senador Trillanes, kayo ang mastermind. Papansin ko parang naiba na po ang narrative. Parang meron ng script, no, na sinusunod o playbook. As a Filipino, I am urging the ICI, the Ombudsman, and the DPWH to seek the truth. Tumbukin lang po yung katotohanan. Maniwala kayo o sa hindi. Pag nagkamali kayo dyan, mas gugulo po ang bayan. Magulo na po ngayon, mas gugulo po ang bayan. Pagagalit po ang tao niyan, magulo talaga ito. Pakiusap ko lang po muli, tumbukin lang po yung katotohanan. Seek the truth, not the script, if there's any. Ito ay isa po itong diversionary tactic para ilihis ang atensyon ng taong bayan sa tunay na mga issue. Klaro naman eh. Kahapon nga lang, nabanggit ni former Governor Chavit Singson. Another diversionary tactic. Ang talamak po ngayon na korupsyon. Binanggit niya si former Governor Chavit Singson. Isa rin ito ngayon sa inaakusahan ng plunder na reklamo. Saan nag-ugat? Ito po ay sa kanyang pag-purchase daw po ng isang property land dyan po sa Narbacan, kung saan overpricing po ito at tumabo daw po ng mahigit sa 1 milyong piso ang grupo nito pong sina Chavit Singson. Ito po ay sila ay inireklamo ni Attorney Estelita Cordero ng Narbacan T-Warriors.
Tama ba? Warriors of Tinarbacan. Ewan ko kung ano yung tamang pagkakasulat na nakanawaglit sa isipan ko, pero yun po yung samahan nila na lumalaban po sa korupsyon at for transparency and accountability. Ayon po sa letter na nabasa po natin kahapon, mula po dyan sa synopsis na tinatawag, yung buod ng reklamo ng plunder na yan kay Chavit Singson, composed of 11,000 members daw po itong Narbacan T-Warriors na to. Kaya kung ginagamit na naman ngayon nitong si Senator Bongo yung sinasabi ni Mr. Chavit Singson, paano mo makukumbinsi ngayon, Senator, ang taong bayan? Yung mismong sinasabihan mo o ginagamit mo sa paghugot ng mga idea na yan ay isa rin katulad mo na inaakusahan po ng reklamong plunder. Talamak ang korupsyon ngayon sa kasalukuyang gobyerno. At ang dapat talagang panagutin, ang totoong issue. Ano bang totoong issue ngayon? Diba ang flood control scandal? Mga ghost projects, mga anomalous projects, mga substandard projects. Yun naman po ang issue ngayon eh. Huwag tayong lumihis sa katotohanan. Napapansin ko talagang merong gumugulo eh. Merong nasa likod nito na ginugulo lang po yung katotohanan. But I am one with the Filipinos in this crusade and fight against corruption. Kasama niyo po ako dito. Labanan po natin ito. Kulong po natin ang mga kurakot at mga magnanakaw. Sa kanina naman po, sa Ang galing magsalita ni Senator Bongo, ikulong natin ang mga kurakot, mga magnanakaw. Nabigyan na kayo ng pagkakataon, Senator Bongo. 6 na taon kayo sa panunungkulan sa Malacanang, Special Assistant to the President ka, from 2019 hanggang 2022. At the same time, Senador ka, pero hindi nawala yung pagiging sap mo kay Rodrigo Duterte. Tanong, may naipakulong ba kayo na mga kurap? Sige nga mga tol, meron bang naipakulong na mga kurap si Rodrigo Duterte? Yun pala yung gusto mo. Sama-sama tayong mga Pilipino. Labanan ng korupsyon, ipakulong ang mga kurap. Pero nagtatanong kami ngayon, meron ba kayong naipakulong? Pinail sa amin ni dating Pangulong Duterte at sa kapamilya ko. 2 Trillanes, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga korap talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga contractor. Alam mo yun. Kita mo na. Nakailang buwan na tayo dito sa pagdidinig sa Senado. Ilang hearings na po. Lumalabas naman yung totoo. Sino yung mga contractor. Yung talagang may-ari. Sila mismo yung may kontrata. Sila yung mismong kumikita. Sila yung contractor. Sila pa yung congressman. Sila yung habulin mo, Trillanes. Ayaw mo habulin dahil financer mo nga. Tama yung sinabi ni Senator Bato noon na may mga financer ka. Baka nga yung ginamit mong pondong yon nanggaling pa sa flood control. Yung pag-imbestiga mo noon kay dating Pangulong Duterte, maaaring galing pa yun sa flood control. Huwag kang magbalinis dito. Huwag mong ilihis ang totoong issue. Dito lang tayo sa katotohanan. Seek the truth, not the script, not the playbook. Nasa na yung mga dapat kasuhan sa issue ng flood control? Nasa na? Bakit walang mga pinangalanan na malalaking tao? Yung mga buhaya, ba't pilit yung pinagtatakpan? Yung totoong issue rito, flood control at ghost projects. Nasa na po? Kaya nakikiusap po ako sa ICI, sa Ombudsman, sa DPWH. Kasuhan niyo yung mga malalaking tao. Yung sangkot sa flood control. Yung sangkot dito sa mga ghost projects. Inaantay po ng tao. Pag inilihis niyo po ang katotohanan, magulo po ito. Darating ang punto na yan, Senator Bongo. Pero kung sa tingin niya nililihis ang katotohanan, paniniwala niya lang naman yan. Sabi nga ng tao, diversionary tactics nitong si Senator Bongo. Oo, merong issue sa flood control anomalies, korupsyon sa iba't ibang bahagi ng ating gobyerno. Pero hindi din dapat kalimutan na merong issue sa inyo na pilit ninyong tinatakasan sa mga nakalipas na panahon at ngayon ipinapaalala ni dating Senador Trillanes sa publiko. At ito na po, panoorin na po natin ang tugon dito sa mga pahayag na yan ni Senator Bongo kahapon nang nagrereklamo sa kanya na si dating Senador Sonny Trillanes. Well, sir, we just have broad strokes dun sa case na pinal ninyo. Could you give us details? I understand you're saying na 7 billion pesos po yung mga kontrakto na kuha ng CLTG in Alfrego noong pa rin ni Duterte. And that's why you're filing plunder charges among others. Pero ano po yung specifics? What do you intend to prove in your case? Okay, ito nga po, ang nag-file tayo ng plunder case laban kay Duterte at Bongo tungkol dun sa maanomalya 7 billion pesos worth of infrastructure projects na inaward ni Duterte at ni Bongo at tatay at kapatid ni Bongo. So ang contractor nila ay yung tatay at kapatid ni Bongo. So since 2008, May nagtatanong. Tanong ko lang po, may napakulong ba si Trillanes, di ba ang dami niyang bitang? Nagbabasa po ba kayo ng balita, Kanya East?
Sino po ba napakulong ni Trillanes na pinakamabigat na tao? Kilala niyo po ba kung sino ang pinakulong ni Antonio Trillanes na pinakamabigat na tao? O hindi mo kilala dahil hindi ka nagbabasa ng balita? Ipapakilala ko sa iyo. Ang pinakulong ni Antonio Trillanes na pinakamalaki at isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas ay walang iba kung hindi si Rodrigo Duterte. Alam mo ba na si Rodrigo Duterte kaya nakakulong ngayon sa Hague, Netherlands? Ay dahil si Antonio Trillanes ang nagreklamo sa kanya sa International Criminal Court. Tinulungan ni Antonio Trillanes ang pamilya ng mga biktima para isampa ang reklamo noong 2017. Kaya kung ang tanong mo, may naipakulong ba si Antonio Trillanes? No other than Rodrigo Duterte ang kanyang ipinakulong. Nung mayor pa si Duterte, hanggang 2023, umabot ng 200 contracts ang naibigay nila sa tatay at kapatid ni Bongo. So sila yung contractor. Kung sila yung diskaya ng mga Duterte nung nasa Davao sila. Ngayon, itong mga ito ay clear violations ng plunder law at iba pang batas. Yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung Code of Conduct and Ethical Standards. So marami siyang batas na na-violate. At ito po, itong si LTG, for example, may ano rin ito, meron ting joint venture projects ito with the Diskaya Corporations na umaabot ng mga 900 million pesos. So, yan po ang ilan sa mga detalye na. Pero sir, Senator, sabi ni Senator Bongo rehash daw yan, saka bakit daw hindi mo na lang filean yung mga campaign contributors mo yata. I'm not sure kung he's referring to your campaign contributors. Yan ang sabi niya, rehash daw yan. Kung meron siyang sinasabing ginawa kong krimen, hindi pala din niya ako ng kaso. Ako, ito po, no? Bakit siya yung pinailan ko ng kaso? Kasi itong mga dokumento na alam ko po, galing po ito ng COA at DPWH, SEC, mga official documents to, na nakuha ko nung ako po ay senador pa lang. Kaya kinulit ko na ito at sinabi ko, publicly, sabi ko, kakasuhan ko itong mga to pag natanggal na sila sa, wala na sila sa poder. Kaya, kasi alam ko proteksyonan sila. However, si Martires, yung kanilang ombudsman, this year lang natapos. Kaya, ngayon ko lang ipinal sa ombudsman. Yun po ang dahilan kung bakit ito pinal ngayon. Pero titignan nyo, ito yung lapat na lapat dito sa mga issue ngayon. Kung ngayon ang pumuputok yung mga diskaya, pero ito ngayon, no, mas maliwanag to, diretso talaga sa bituka ni Bongo kasi tatay at kapatid niya eh. Hindi siya pwedeng makapagdrama na hindi na alam yung ginagawa ng tatay at kapatid niya. Ay, hindi naman pwedeng maluloko tayo ng ganoon. Tapos, yung sinasabi niyang may negosyo daw yung, wala daw siyang pakialam sa negosyo ng tatay at kapatid niya, pero nakalagay sa batas pagka within your sphere of influence, yung bawal pumasok yung negosyo ng kamag-anak mo. Sana sinabi niya, nung presidente na si Duterte, siya yung special assistant to the president, tinabigyan niya yung tatay niya at kapatid niya na huwag kayong magnegosyo sa gobyerno. Sa private sector kayo magnegosyo kasi conflict yan sa akin, bawal yan. Ang tugon dyan ni Bongo, hindi na kung pwede lang pumili ng kamag-anak. O, yun yung sinasabi niya. At hindi sinasabi niya rin na hindi naman daw bawal magnegosyo. Pero ang hindi nakikita at pilit iniiwasan nitong si Senator Bongo, nasa ilalim ng umiiral po na batas, particular ang Code of Ethics and ethical standards for government officials. Sinasabi po doon na merong conflict of interest kapag ang isang taong gobyerno ay nakikipag-dealing sa mga undertakings na involve nga ang transaksyon ng gobyerno. Lalong-lalo na syempre kung mga kamag-anak mo ang nakikipag-transact dito. Kaya ang sinasabi ngayon ni Antonio Trillanes, dapat sinabi daw po nitong si Bongo sa kanyang mga kamag-anak na dito, nasa Davao kami, hindi kayo dapat magnegosyo rito. At kung sila naman napunta na sa national government dahil nga naging presidente, eventually naging SAP naman itong si Bongo, sinabihan niya daw dapat ang kanyang mga kamag-anak na wag muna sa gobyerno, kung hindi sa mga private undertaking na lang muna mag-transact ng kanilang negosyo. Pero ginawa ba yun na Senator Bongo? Hindi. Ang katuwiran niya lamang, hindi ka pwedeng pumili ng kamag-anak. Sabi niya pa nga sa ilang mga interview, matitigil lamang daw po ang mga akusasyon na to kung mawawala na yung kanyang mga kamag-anak, kung patay na yung kanyang ama, no? Medyo masakit para sa isang ama siguro na marinig yun, ano? Sa kanyang sariling anak. Napaka lamang tumakas sa mga akusasyon sa iyo, parang nanaisin mo pang mamatay ang iyong ama. Kakaiba, di ba? So, hindi precisely. Hello? Yes. Senator,
If I'm not mistaken, in 2021, you also filed a separate funder case against Senator Bongo over similar issues. Am I correct? Na-file ba yun? Final ko po ito nung 2024 sa DOJ for case build up kasi nga nakaupo pa si Martires na talagang protector nila. But in 20... Ngayon, nakuha na si Martires, final ko na to at dinagdagan ko na yung mga additional contracts na nakuha nila nung the past few years. Yes. But in 2021, you also alleged that they awarded 6.6 billion pesos worth of contracts to Senator Bongo's brother and father. Did you actually go ahead and file that case or ito na yun? Yung pareho ba ito dun sa 6.6 billion case from 2021 or this is different? Ito po, nung time na yon 6.6 pa lang kasi yun yung nakalap kong mga dokumento hanggang 2018. Okay? Kaya umabot ng 7 billion kasi nadagdagan pa. Kahit na ni-raise ko na tong issue na ito, nakakuha pa sila ng more than 300 million na contracts kaya nga umabot ng 7 billion na ngayon. Ito ni-raise ko po ito sa media pero alam kong hindi uusad ang kaso for as long as they are in power. But I am raising it just the same para ma-aware naman yung mga tao na grabe mangurakot itong mga taong ito. Kaso nung time na yun, pero siyempre, di ba, marami pa silang nabubudol, ayaw nila maniwala sa akin. So sige, antayin ko kayong mawala na talaga sa poder, mawala yung mga protector ninyo, at doon ko ipapile para may chance ang umusad yung kaso. At ngayon na nga yung opportune time kasi bago lang natanggal si Martires. Ito po yun. Senator, nag-press con po si Senator Bongo at bumalat siya sa inyo na you're barking up the wrong tree. At ang sabi niya, dapat tugisin nyo yung mga tunay na plunderers, yung tunay na mga corrupt. Ano bang reaction niyo doon? Ano bang naisipahiwati ni Senator Bongo nung sinabi niya yon? Ito na nga, siya na yung tinutugis ko kasi siya yung mastermind. Si Yusek Bernardo, siya ang nagtalaga nito as undersecretary. Nakita mo siya yung central figure. Siya ang mastermind ayon kay Trillanes. At binanggit nitong si Trillanes ang dating undersecretary ni si Roberto Bernardo. Para sa kaalaman po ng ating mga manonood, sino ba si Roberto Bernardo? Ito po ay rose from the rank sa Department of Public Works and Highways. No, hanggang sa marating niya nga po yung pinakamataas na antas ng posisyon sa kanyang karir bilang USEC for operation. At nang ito po ay nag-apply di umano sa panahon ng Duterte for USEC, ito nga po ay natanggap. At doon na po daw nagsimula yung samut-saring mga fraudulent transactions involving several politicians sa tulong nitong si Yusek Bernardo. At kung matatandaan po ninyo sa kanyang naging pahayag sa Senado, dinawit niya sa kanyang statement ang mga dating senador at kasalukuyang senador. Pero never niyang binanggit si Senator Bongo. Kaya ito, challenge ito kay dating Senador Antonio Trillanes na i-establish din ano ang koneksyon ni Yusek Bernardo at saka ni dating senador at saka ni Senator Bongo. Sa punto kasing ito mga tol, dapat maging critical tayo sa lahat ng bagay. Nandoon tayo, kaisa natin si Senador Antonio Trillanes sa pakikipaglaban sa korupsyon, pero hindi dapat magkaroon ng tinatawag na butas, no? Kasi baka yung butas na yan, maging dahilan pa para po mapawalang sala sa huli itong si Senator Bongo. Sa bagay, marami namang mga sirkumstansya na nagsasabi na meron talagang dealings. Yung kanyang pangalan na binanggit dito kay Senator Bongo. Isang pinakamagandang halimbawa dyan, di umano na ang mga appointment sa panahon ni Rodrigo Duterte, majority daw po dyan dumadaan kay Senator Bongo. At kung dumadaan kay Senator Bongo, syempre, ang appointment ni dating Yusek Roberto Bernardo ay malamang sa malamang ay di umano'y dumaan din po sa kanya. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Doon sa buong sindikato, si Bongo ang naglagay niya dyan, di ba? Tapos, ito mga Diskaya, by their own admission, 2016 sila lumago. At ang sinabi sa akin ni Mayor Vico Soto, ang nasa likod ng mga Diskaya sa pag-asenso nila ay si Bongo. So, tama siya. Tama si Bongo na ang abulin ko yung mastermind. Precisely, kaya ko siya inahamon kasi yung mastermind. Sir, just to be clear, are you alleging conflict of interest lang, or you alleging that there were also anomalies in the way or the manner by which the contracts were awarded to CLTG and Fuego? Okay, plunder. Yeah, I get what Ed's point is. Ngayon, punta na tayo dito sa last part ng ating live streaming. Ano ba ang disposition ngayon dyan ng Ombudsman? Pakinggan po natin ang pahayag ni Ombudsman Boyong Remulla kahapon. I saw in my feed, in Google feed, that
Senator Trillanes went here this morning to file cases. I will ask for a summary of the cases tomorrow morning from the staff. But we have to take care of other business today. Institutional arrangements have to happen for this office to run faster and more efficiently. Yun nga, hindi pa, ano ba to eh? Age of handwritten and typewritten, parang ganun pa rin. O ngayong araw na to, titingnan ni Ombudsman Boyong Remulla yung reklamo nitong si Antonio Trillanes laban kay Senator Bongo. Pero ang pinakamaganda kasi dito mga tol, sa panimula ng press conference na ito, isineset dito ngayon ni Ombudsman Boyong Remulla ang isang proseso na magpapabilis sa pagtukoy ng pananagutan sa mga inirereklamo. At syempre, on the other side niyan, kung wala naman silang kasalanan, dapat agad ay din silang mapawalang sala. Pakinggan natin ito pong simula ng kanyang press conference kahapon. Hours maximum evaluation. Kaya nga, digitizing is so important here. Ano ang implication ng digitizing? Malalaman natin yung aging ng cases. May mga cases na nalilibing, hindi umaandar. Mayroon pang sinasabing parking fee sa mga kausang pinafile, pinapangatala, wala, natutulog ng ilang taon, tapos wala nangyayari. So we have to put an end to that. Modernization lang yan. These are basic tools for the Gen Z. Alam ng Gen Z lahat yan. Pero ngayon, we will put the ombudsman at that place already. Na-oxygen natin. And ang PI, ang preliminary investigation, umaabot ang 1 year allowable under the rules dito. We will change it also. At, ang gusto namin 60 days, tapos ang PI, 60 days. Ang fact-finding, 60 days. Ang PI, 60 days. When necessary. O yan fact-finding 60 days, PI 60 days. Ipagpalagay natin, nagreklamo na kahapon si dating Senador Trillanes for Flander. Siyempre, fact-finding yan. O, maximum of 60 days. Anong buwan po ngayon? October. Kaya expected natin by December, magsisimula na sila ng preliminary investigation. Maximum itong pinag-uusapan natin kasi 60 days. Kaya by December, conducting of preliminary investigation, maximum again of 60 days. Di January, February. Approximately, pagka kinakitaan ng probable cause ito, by February, may sasampa na po yan sa Sandigan Bayan. At hindi lilipas ang ilang araw o linggo, maglalabas po ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban po dito kay Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo. Pero mas maaaring mas mapaaga pa yan mga tol. Kaya aantabayanan natin ito sa mga susunod na pagkakataon. Patuloy natin tututukan ang mga issue na kinakaharap sa ating lipunan. At syempre, yung ibang mga stories na tinalakay po natin sa nakalipas na panahon na ngayon ay medyo hindi po masyadong napag-uusapan like missing sa Bungeros, may mga development po tungkol doon, katulad po ng mahigit sa 700 na mga buto ng kalansay ng tao ang nakita na sa isinasagawang search and retrieval operation ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake at mahigit sa 800 buto na po ng kalansay ng tao talaga ang identified na ito talaga ay sa tao. Ang tutukuyin na lamang ay kung ito po ba ay sa mga nawawalang sabungero. Sa parte po ng mga inaakusahan diyan, sumagot na po ang kampo ni Atong Ang sa preliminary investigation na isinasagawa po ng Department of Justice. At the same time, yung reklamo po na kasong mga kriminal kay Julie Patidongan nitong si Atong Ang ay binasura na po ng Department of Justice. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating programa, sa ating Pangulo at sa ating gobyerno. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.